Siyempre, ang ano ko lang dyan, ang masasabi ko, pakiusap ko at panawagan ko, huwag naman sana nilang galawin yung gold reserve natin nang walang malalim na dahilan, nang walang purpose. Saan nyo po ginamit yung pinagbentahan ng ginto? Para saan po ba? Bakit kayo nagbenta ng 25 tons na yan? Napakalaki niya, napakabigat yan. Ano pinaggamitan at bakit kailangan ilabas? Dapat may justification. Bakit inilabas? May paggagamitan. Saan po ba mapupunta ang pinagbentahan niya? At bakit kailangan ibenta? Diba? Pag-aari ng mamayang Pilipino yan. Hindi niyo pag-aari yan. Ba't kailangan yung ilabas? Bakit? Kawawa mamayang Pilipino. Kaya sana para sa akin, hindi na ito usapin ng Marcos at Duterte. Mga kababayan ko, for clarification lang, hindi na ito usapin ng Duterte at ng Marcos. Usapin na po ito ng bayan at mamayan. Kaya lang, nakay Duterte kami kasi nga, si Duterte gumaganap para sa bayan at mamayan. Kaya nandun din tayo. Kung sinong gumaganap ng ikabubuti ng bayan at mamayan, nandun ako. Sir, tanong natin. Paano po katotoo lumalabas na komento sa Facebook na okay lang daw na magbenta na 25 tons si Bongbong Marcos ng gold kasi si PRRD daw ay nagbenta ng 45 tons. Paano po katotoo, sir? Alam nyo, kung nagbenta si Duterte, maglabas sila ng dokumento. Kasi nung panahon ni Duterte, dapat in-issue na nila yan. In-issue na nila. Ay bakit ngayon in-issue yun? Wala akong naririnig na nagbenta. Wala akong narinig din eh. Kaya nga hindi ko kayang pangawakan yung tanong mo. Basta ang sa akin, ang masasabi ko lang, yung tungkol kay Pangulong BBM. Doon lang ako, kasi yun lang yung ngayon eh. Wala akong alam din sa nakaraan. Ngayon, kung meron mang issue nung nakaraan na gano'n, dapat sinabi din nila o na-inform ang taong bayan. Bakit walang issue noon? O ngayon, merong na-expose. Ano yan? Black propaganda? Ano yan eh? Demolition job? Paninira na naman. Marami kasi paninira ngayon dahil malapit na eleksyon. Kaya lilitaw na yan. Kaya nga, sa inyo, sir, when is the right time to sell yung gold reserve ng Pilipinas? Kailangan nga ba dapat ito natin? Siyempre, kailangan gamitin niya kung talagang sobra ng kahirapan ng mga mamayan, talagang lugmok na ekonomiya, talagang meron ng tinatawag na state of calamity, bakit di natin gamitin? Hindi po ba sinabi ni attorney nila, hindi na po siya pala abogado, no? Kasi na-disbar na siya si Larry Gadon. Hindi po ba sinabi niya na hindi po kahirapan? So bakit hindi kayong kahirapan? So bakit kaya kung nagbenta pa sila ng gold, may utang na din tayo. Kaya nga hindi nga dapat nila ginagalaw yun. Walang malalim na dahilan para galawin ang gold reserve natin. Kasi yung gold reserve natin, yan yung assurance natin. Kaya tayo pinapautang ng ibang bansa eh. Alam nyo ba yun? Kaya tayo pinauutang ng mga ibang bansa dahil nga meron tayong malaking gold reserve. Pero kung yan inuubos mo, paano pa magtitiwala ang ibang bansa sa atin? Ano po yung mensahe nyo kay Bongbong Marcos at dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas po? Siyempre, ang ano ko lang dyan, ang masasabi ko, pakiusap ko at panawagan ko, huwag naman sana nilang galawin yung gold reserve natin nang walang malalim na dahilan, nang walang purpose. Kinuha mo, anong gagamitan mo yan? Saan? Saan? Magpapagawa ka pa ng mga pabrika para sa mga mahirap na mamayang Pilipino? Magagawa mo ba yan ng maraming hospital para yung mga mahirap wala nang bayad sa hospital? Ganun ba ang purpose mo? Kaya mo inilabas? Pero ba ganun? Wala naman. Basta lang inilabas. Pinenta lang nila. O asan yung pera? Kasan yung pinagpentahan? Dapat may transparency. Kinalaw ko ito, mga mamamayang Pilipino. Gagalawin ko ang gintong reserva natin dahil nangangailangan ang gobyerno ng ganitong kalaing halaga para maproteksyonan namin kayo sa kahirapan. O di, sino papalag na Pilipino doon? Para sa atin naman yung paglabas ng ginto. Gagamitin naman sa atin. Kasi hindi naman ganun eh. Wala eh. Basta inilabas, binenta, tapos. Wala na. Walang transparency.
Dapat may transparency yan. Bawat galaw may liquidation, saan ginamit. Iniimbestigahan niyo yung budget ng OBP. Bakit yung paglabas ng dito, walang investigasyon? Kalokohan. Yan na pala sir, nabanggit niyo si VP Sara Duterte. Ayon po kasi sa iba, may nagbabalak na umaga file ng impeachment at sasabi na nila itong si Casino. Hindi ako politiko hindi rin ako abogado. So, in your opinion, Gumagana lang ang utak ko, common sense lang. Common sense lang mga kababayan, mga politikong sa utak. Bakit nyo i-impeach ang isang pangalawang pangulo nang wala naman kayong malalim na dahilan? Ang sabi nyo, pinaikilaman na ng budget o ginagamit sa anomalya ang budget. May justification na po ba? Na-prove guilty nyo na po ba? Nadala nyo na po ba sa tamang proseso para masabi nag-justify guilty siya na talagang may malversation of fund? Ano ba yun? Betrayal of public trust. Sino ang binitrial niya? Meron bang justification? Napatunayan nyo ba yan? Walang pagpapatunay. Puro hearsay, puro paninira. Ngayon, kung i-impeach nyo siya dahil lang sa ginagawa niya ang kabutihan at kinatatakutan nyo siya sa darating na 2028 election, yan ay isang malaking kaibangan. Walang malalim na dahilan. Halos lahat kayo pinagkakaisahan nyo si VP Sara obvious na obvious, political. Hindi ako, at saka ano use niyan? Sige, imbestigahan yung budget ng OPP. Ano ang mapapala namin dyan? Ano? Kung tutusin, lahat naman kayo may budget. Lahat kayo merong pondo. Imbestigahan din kayo. Saan nyo ginamit ang pondo nyo? Bakit yung pilit? Bakit yung pilit na ginalaw o ginamit ni Risa Ontiveros? Meron ba hanggang ngayon ba na imbestigahan nyo? May investigation pero wala. Hanggang ngayon, nga. Napalitaw nyo ba ang katotohanan? Tinigilan nyo, bakit? May kakampi ng administrasyon. just in case po sir, dumating yung oras na nag-file, for example, nag-file na sila ng impeachment for Vice President Sara Duterte, will you going to join the revolutionary government? Mag-join ka po ba? Teka muna, sino naman nagsabi merong revolutionary government? For example lang po, just in case na mangyari yan at magkakaroon ng siyempre marami ding nagmamahal kay Inday Sara. Para sa akin naman kasi, Will you support or what? para sa akin, yung ganyang usapin, nakadepende na yan sa sitwasyon. Para sa akin, may revolusyon o wala, kailangan jumoin ako sa anumang kapayapaan na kaganapan. Walang karahasan. Ngayon, kung merong magaganap na ganyan, ang kapayapaan pa rin ang objectives, why not? Kasama ako, basta peace, basta kapayapaan. Ang ibig sabihin, People Assembly, magkakaisa ang mamayan, ipananawagan natin na sana huwag nilang gawin kay Ma'am Sara yun dahil hindi naman makatarungan. Natanggalin nyo ang gumaganap sa kanyang tutulin. Walang dahilan talaga. Kaya tayo bilang mamayang Pilipino, ayaw natin ng karahasan, mananawagan tayo. Lahat tayo mag-ipon-ipon, lahat na may pagmamahal sa bayan, hindi kay Sara, pagmamahal sa bayan at mamayan. Si Sara lang ang instrumento para magkaroon ng kaginawahan ang mga mahirap na mamayang Pilipino. Kaya kailangan tumulong tayo. Kasi siya yung nakikita natin may pag-asa tayo. Diba? Pero wag tayo sa marahas. Doon tayo sa kapayapaang pagtitipon at peaceful assembly. People's Assembly na magtitipon-tipon tayo, magkakaisa tayo. Pananawagan natin na hindi makatarungan na i-impeach nyo ang isang government official na gumaganap sa kanyang mandato. Hindi siya dapat natanggalin. Walang justification, walang grounds. Kaya tayo papalag. Kasi hindi makatarungan yun. Saan ka nakakita na gumaganap sa kanyang trabaho tapos tatanggalin mo? Dahil lang sa political revenge o dahil lang sa political issue. Ang tunay na dahilan niya na hindi dahil doon sa malversation ng fund o sa paglustay ng pondo, hindi doon ang dahilan niyan. Ang dahilan niyan, alam niyo kung ano?
takot na kayo kay Ma'am Pipi Sara Duterte dahil nakukuha niya ang simpatya ng mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Isa na ako doon. Dahil nakikita ko na kahit nagtulong-tulong pa kayong lahat, nagibain si Ma'am Sara Duterte, ay hindi nyo pa rin kakayanin. Dahil kaming mga matatalinong mga mamamayan ay bumabase sa nagagawa sa bayan at mamamayan. Kayo, puro lang kayo paninira. Wala namang kayong preba ng kabutihan. Ano ba nagawa ninyo sa pagpapaunlad ng ating bansa? Wala. Puro kayo politika, puro kayo Senate hearing, puro kayo imbestiga. Ano yan? Makakain ba namin yung Senate investigation hearing nyo? Hindi. Pababain nyo ang kuryente, pababain nyo ang tubig, pababain nyo ang bayarin ng mga lahat. Balik nyo sa gobyerno, matutuwa ang mamamayang Pilipino. Lang yun. Sige, tanong nyo na yung mga itatanong nyo. Patatagan na naman natin. Bitin pa ako. Tanong pa ako yung mga issue. Sir, ano po masasabi nyo dun kay dating Depet si Mercado ngayon sa nagbibigay daw ng buwan-buwan Oo, napanood na yan. ano si Galing Pipi mo. Sara? Tama yan, tanong mo yan. Gusto ko yan. Yan. Yung kay Mercado, no? Mercado na yan. Sa totoo lang, may handler yan eh. May umahawak dyan. May nag-utos dyan na gawa mo ng issue. Kasi gusto nila talaga sirain si Ma'am Pipi Sara Duterte. Gawan nyo ng issue yan. Ang big question mark dyan, ha? Nakita ko yung sobre, oh. May mga sobre, ha? Kalukuhan naman yun. Unang-una, number 1 question mark dyan. Si Ma'am Pipi Sara Duterte magbibigay ng 50K. For what purpose? Ha? Ano ebidensya niya? Yung pera na yun ang nakalagay sa sobre? Yun ang ebidensya. Eh kahit ako, pwede kong gawin yun. Lagyan ko ng 100,000. Sabihin ko, binigay ito ni Ma'am Sara. Para sa akin, wag lang ako mag-ingay. Pwede kong gawin yun. Oh, ano ang justification? Wala. Ang pinakamabigat na ebidensya, kasi criminology tayo, no? Ang pinakamabigat na ebidensya, ha, sa presentation of evidence, ang pinakamabigat, yung tinatawag nating concrete evidence. Eh, yung kanya hearsay, testimonial evidence lang eh. Oh, hindi ko naman i-consider na document evidence yun. Bakit? May pirma ba si Ma'am Sara doon? Na this money is for your ganito? Meron ba? Pinirmahan ba ng Office of the Vice President na ito para sa'yo? May memorandum ba? Wala. O ano? Pera lang. 50K. Ilagay sa sobre. Ang dami. O, ayan. Ito binigay ni Ma'am Sara sa akin. Para ganito, ganyan. O. Ay asa ng concrete doon? Fabricated yun. Hindi yung concrete. Tanim ebidensya, wala yun. Hindi mako-consider yun. Ano po kasi? Kaya yung Mercado na yan, may handler yan. Lumabas yan, hindi dahil sa kagustuhan niyang isiwalat yung karanasan niya, no? Wala siyang karanasang masama kay Ma'am Sara, kaya lang ginagamit siya ngayon parang attack dog. Ginagamit siyang attack dog. Kaya lang, napakababaw. Walang concrete evidence na may papakita o magpapatunay na involvement ni Ma'am Sara doon sa pera na yun. Wala. O ano, sige nga, ano presentation, concrete evidence doon? Sa korte, talo na yan. Di obra. Tsaka bakit nga pa nangyayaring ganito, no? Parang lumalabas na ang korte natin ngayon, yung Senado. Parang, ano yan eh, ako, sa akin, pagsasayang lang ng pondo yan eh. Alam nyo ba, nakadalo ko ng Senate hearing, ha? Nakadalo ko ng mga Senate hearing na yan. Meron silang catering dyan sa loob. Ano ibig ko sabihin? May pondo. Diba? May lumalabas na pera. Mga mineral water, oras, kuryente. Eh yung mga allowance pa niyan per hearing. Alam nyo ba yun na meron ng allowance? Bulgara na tayo. Eh mga allowance yan.
Kaya nga yung masipag umaten ng mga hearing-hearing na yan, kumikita yan. Pumunta man nung hindi, meron ba sila? Ay hindi, pag absent ka, parang ano yan eh, no pay, no work. No work, no pay. Ganun yun, pag wala ka, absent ka, wala kang allowance. Kaya nga tinawag na allowance yan eh. Parang budget mo yan. Meron yan. Oh. May catering nga sa loob. Ang sarap yung kare-kare, mga pagkain, mga steak. Nakadalo ko na Senate hearing, kaya alam ko na rin yan. Kaya sana, yung mga ganyan Senate hearing, panawagan ko. Yung mga Senate hearing na yan, mga Senate investigation, tigilan nyo na yan. Tama na, sawan-sawa na kami dyan. Nagsasayang lang kayo ng panahon, pondo. Wala naman tulong sa amin yan. Ngayon, kung meron dapat imbestigahan, dalhin sa korte. Korte magdesisyon, hindi kayo. Hindi naman kayo mga justice o justisya. Mga senador kayo, inquiry lang kayo ha, for your information, correction please. Your participation there in Senate is for inquiry. Hindi para mag-imbestiga. Hindi kayo mga pulis, hindi kayo mga justice. Hindi kayo mga judicial. Ha? Nakapagpapunti. Oo nga. Makulong. Yan pa nga ang problema dyan eh. Pag sumagot ka ng tama at hindi nila nagustuhan, contempt. Ano yun? Hindi binibigyan ng karapatan. Magtatanong ka, ayaw nila yung sagot mo. Uulit-ulitin nila, tapos pag hindi ka sumunod sa gusto nila, puro yung katotohanan, pinubulgar mo dahil ang magpapalaya sa atin ay katotohanan. Ayaw nila. Contempt. Ano saan ang karapatan mo dun? Kaya nga inimbitahan nyo yan, kaya nga resource person, witness, tapos ayaw mo pagsalitain ng ayon sa katotohanan. Bakit? Dahil naka-public view. Kaya dapat, gawin na lang natin yan sa korte. Halimbawa, si Ma'am Sara may problema. Kasuhan nyo, dalhin nyo sa korte. Tapos ang usapan. Ba't nyo iniimbestigahan? Imbestigahan kayong lahat. Doon po sa mga away-away po nila sa nakatay. Ano naman po masasabi nito? Senador, kapwa senador, Sabi ko na kanina yan. Pero yan, tungkol dyan, dapat hindi nila pinapakita yan. Kasi unethical yan eh. Unethical manner, yung public servant ka, public owned ka, tapos nag-aano ka, nagpapakita ka ng hindi mo magandang asal. Kasi tutularan yan, naka-public view yan eh. Nanonood yung mga anak mo, nanonood yung mga tao, nakikita nila ganyan sila. Sila yung mga leader natin. Sila yung mga public servant, yung mga lingkod bayan. Ngayon, kung lingkod bayan ka, dapat maganda yung pag-uugali mo, yung asal mo. Ngayon, kung nakikita sa Intellivice na nag-aagawan kayo ng microphone, nag-aamunan kayo ng suntukan, ano sasabihin ng mga mamayan? Kung sila nga, mga edukadong tao, nagkakagulo tayo pa kayang hindi naman tayo aral. Dapat sila muna. Sila yung mga public servant, binoto natin sila para sa kabutihan natin. Kung sila nagpapakita ng kasamaan, bakit tayo, ano gagawin natin? Kaya hindi maganda na dapat doon in public nag-aaway-away. Tapos ito pa, pag iniroots mo, inukay mo kung anong dahilan, pondo. Pondo lang, ibig sabihin pera. Mga mukhang pera. Pag-aawayan pera, ibig sabihin, yung isa concern sa pera, yung isa ayaw naman na magamit yung pera sa kabulastugan. Yung isa, mukhang pera, ayaw niya naman. Kaya, tangga report tayo, ano na natin to? Approve na natin kagad. Wala nang question. Tama ba yun? Dapat transparent. Kaya nga sabi ko nga, pagsasayang nga ng oras yan at pondo. Huwag na yan. Ang gawin nila, wala nang televised, gawin nila trabaho nila, gumawa sila ng batas. Kaya ikaw unlad ng bayan at mamayan. Pababain nila yung bayad ng kuryente, maraming matutuwang mamamayang Pilipino. Pababain nila yung bayad ng tubig, maraming matutuwang mga mamamayang Pilipino. Pababain nila ang presyo ng bigas, maraming matutuwang mamamayang Pilipino. Pababain nila yung bayarin ng mga bilihin, maraming matutuwang mamamayang Pilipino. Dahil makakatulong sa atin. Ngayon, yan Senate investigation, tanungin ko po kayong lahat, yan ba makakabuti sa mga tiyan natin? Makakabuti ba yan sa ating mga status ng pamumuhay natin? Nakakasama.
Di ba? Tama ka, Brad. Nakakasama lang. Kasi nakikita, pinag-aawayan pondo eh. Iniimbestigahan pondo, eh sila din naman may pondo. Oh, para bang kagaguhan lang eh. Imbestigahan kita kasi hindi ka administrasyon, kalabang ka namin. Imbestigahan kita pero ako hindi ah. Nakatago yung pondo ko, akin to. Ikaw lang imbestigahan namin kasi kalabang ka namin. Sir, anong masasabi mo doon na mayroon pala daw matitira ngayon sa pondo ng government ng 1.6 trillion ata, kung hindi ako nagkakamali. Bakit nag-uutang pa? Eh, meron pa naman pala tayong natitirang 1.6 trillion. Alam mo, malalim na ba ano yan eh, malalim na usapin yan. Brad. Sa totoo lang, kaya sila umutang. Kasi darating ang pagkakataon, hindi naman sila habang buhay sa gobyerno. Pagpapa nila, yung utang ngayon sa susunod na Pangulo na, hindi na sila habulin na. Pero napakinabangan nila. Kumbaga, mautak eh. Gagamitin nila yan, ilalabas nila yan, wala namang project. Wala problema kung may project. Good. Kung may project. Eh kung wala, ba't yung ka nangungutang? Inuutang mo, ang purpose mo ano? Di ba para sa pagpapaunlad? Umunlad pa. Saan napunta? Sa kanila din. At saka maraming purpose ang utang ngayon. Umuutang sila kasi na malapit ang eleksyon. Kailangan nila ng malaking pondo. Lalo ngayon, gewang-gewang sila. Maraming mga mamayang Pilipino bisin na. Alam na ay hindi ka pala namin iboboto, ganyan pala ginawa mo. Ngayon, kailangan ng malaking pera. Hindi mo ko boboto. Ito. 10,000. Hindi mo ko boboto. Hindi, boboto na kita. Hindi ang pera. Diba? Kaya kailangan nila ng pondo. Sir, bakit ang mga congressman hindi ba sila pwedeng imbestigahan kung saan napunta yung kanilang pondo? Ano? Yung mga congressman, hindi ba sila pwedeng imbestigahan kung saan napunta ang kanilang mga pondo? Brad, napagandang tanong, pwede. Kung ang mataas pa nga sa kanila, Office of the Vice President, iniimbestigahan ng pondo. Sila pa na congressman lang. Mas dapat silang imbestigahan dahil nasa kanila ang pondo. Kaya lang, hindi nga nila ginagawa yun dahil nga ina-target lang nila si Ma'am Pipi Sara dahil Ma'am Pipi Sara in reality is a big threat in 2028 national election. That is one reason why they are creating problem, creating fabricated accusation para lang pasira ang credibility at integridad ng ating magaling na Pipi Sara Duterte. Yun ang tunay na kulay niyan. Kaya tama yung tanong mo. Dapat din sila bang imbestigahan o hindi? Dapat! Kasi sila mismo may pondo rin. Nasaan ang mga pondo nila? Dapat may transparency yan. Kasi balita ko, sir, ito naman naglabasan na ito sa YouTube. Malaki daw kasi daw talaga ang pondo, lalo na yung kay Congressman Kimbo. Sige. Wala namang nagagawa dyan sa project, wala naman siyang project dito sa kanyang nasakupan ngayon. Sa ano siya, di ba? Sa Marikina po. Marikina, di ba? Ito, ang Marikina, number 1 sa binabahayan. Yan. Bag ni Kimbo, magkano? Million. Sing-sing ni Kimbo, magkano? Million. Damit ni Kimbo, magkano? 1,000. Hundred thousands. Yung earring, pintas, magkano? Millions. Sapatos, magkano? Milyon! Sa isang tao lang yan, umaabot ng bilyon. Uparan mo nga yan eh, bilyon na kagad eh. Sa kanya pa lang yun, wala pa sa project. Paano siya makakapili niyan eh, dati siya nakasakay sa tricycle. Doon pa lang imbestigahan na eh. Alam nyo ha, hoy, Kimbo, sa totoo lang, lahat ng mga suot-suot mo, that is considered ill-gotten wealth. Hindi yan normal. Hindi yan galing sa pinagpawisan mo. Tapos ang kapal ng mukha mo, tinitira mo si Ma'am Pipi Sara Duterte tungkol sa kanyang budget na may pinatutunguhan naman, na may ginagawa naman. Tapos ikaw naghahanap ka, kapal ng mukha mo, yung mga suot mo, milyon. Saan ang galing yan? Sa sahod mo?
Tumigil kayo. Pansin mo. Tama mali. Tama, sir. Tama po. Puta, isang kasuhutan niya lang, bilyon eh. Oh. Pwede yan dahil yan yung tinatawag na betrayal of public trust eh. Kasi hindi niya ginamit yung pondo niya para sa proyekto eh. Ginamit niya sa pansariling luxury niya eh. Oh, si Abante ano, may bulletproof na sasakyan, pastor yan. Bakit ka natatakot, pastor ka? Patay na. Pag pastor ka, may tiwala ka sa Diyos. Bakit ka nagbubulletproof na sasakyan? Kalokohan. Ang galing yung mandaya sa mga mamayang Pilipino. Pastor, ang pastor may faith in God yan. Eh bakit nasaan ang faith mo kung pastor ka? Kinain ka na rin ng lumang sistema. Imbis na paabante ka, patras. Oh, totoo yan, research nyo. May bulletproof car yan. Nagkakahalaga ng 25 million. Isipin mo, sasakyan mo 25 million. Ang dami nagugutom na mahirap na mamayang Pilipino. Tatakbo-takbo kayo, hingi kayo ng boto sa amin para sa mahirap, ganito. Tapos pag nanalo na kayo, bibili kayo 25 million. Ill-gotten wealth. Kayo dapat iniimbestigahan dahil kayo kitang-kita ang ebidensya na yung pondo ninyo ay hindi nyo ginamit para sa tao, hindi nyo ginamit sa tamang proyekto, ginamit nyo sa pansariling luxurious. Sinturon lang ni Abante, magkano? 35K. Sipin mo, ilang mahihirap na Pilipino na ang pwedeng pakainin sa loob ng isang buwan ng 35K nyo. Ang sakong bigas na yan. Sinturon lang yun. Sipin mo, Tinatali lang. tinatali mo lang. Eh pwede ka naman pumili ng tigi $1. Sinturon ko nga, tigwa 150 lang. Kahit yung tag 1,000 lang, no, sir? Oo, mumurahin kasi nga yun lang kaya namin. Eh kayo pala, pag sobra pera nyo, sobra kurakot nyo, dinadala nyo sa mga luxuryo nyo. Dalhin nyo sa proyekto para umangat ang Pilipino. Pangina, tatakbo-takbo kayo mga politiko kayo, tapos papahirapan nyo kami. All politikong tawag. Hindi politiko. Hilan nyo kami, hindi kayo papante, patras kayo. Paatras na pala, sir. Hindi na papante. Oo, abante pa naman sana, ang ganda sana, di ba? Halimbawa, ako yung apelido ko, Abante, ang ganda yan sa slogan campaign. Kung gusto nyo umabante, iboto nyo si Abante. Aabante ang Pilipinas. Oh, galing, no? Oh. Pero yun pala nangyari, aatras. Kasi yung pondo, napupunta lang sa akin. Hindi pa atras tayo, hindi tayo paabante. Paurong lang, oo. Paatras na paatras. Okay. Kaya ngayon, hindi na kayo mananalo. Huwag lang kayo mag-smart magic. Hindi na kayo mananalo. Yun na, ano, tapos ang gagaling nyo, mag-imbestiga. Kayo ang dapat imbestigahan. Any question? Sorry, sinabi niyo sir na. Sige, question. Yung gold, pagpipindigin muna ko ng sinaya kanina eh. Ano? Gusto ko sa gold, di ba natanong mo yun? Gusto ko sa gold. Hindi kaya yung eleksyon ang pinaghahandaan nun kaya naibenta? Na? Hindi kaya eleksyon ang pinaghahandaan nun kasi binenta? Maaari. Nasabi na ni sir kanina. Alam, kanina ko pa nasagot ko na rin, pero sasabihin ko nga ulit. Yung impeachment na yan, hindi naman dapat talaga gawin yan eh. At wala dapat talaga magaganap na impeachment. Bakit kailangan impeachment? Ano ang use nito? Ano ang magiging kabutihan ng mga mamamayang Pilipino sa inilang impeachment? Ano? Sige, okay, natanggal natin. Na-impeach na si Ma'am Sara. Natanggal. Uunlad tayo. Mabubusog ang mga tiyan ng mga mamamayang Pilipino. Ano? Political lang. Gusto nilang mawala si Ma'am Sara BP Duterte dahil malaking threat sa kanila si Ma'am Sara BP Duterte. Kaya ini-impeach nila, pinipersa, pinipilit. Tingnan nyo, lumitaw yung merkado. Bakit hindi lumitaw? Actually, ang merkado na yan, tinanggal yan dahil sa korupsyon. Yan ang katotohanan yan. Nagsosolicit yan. Kaya tinanggal yan eh. During the term of ex-President Duterte, tinanggal yan. Dahil may ground.
Ngayon, nakiusap yan. Huwag niyo akong tanggalin. Hintayin niyo na lang na makapag-retired ako. Tignan yung kabaitan ng Office of the Vice President. Pinagbigyan siya na hindi siya na manatili hanggang abutin niya yung retirement. Tapos ngayon lumitaw dahil may handler. May handler yan. May umahawak dyan. Walang Sir, ano tuklasin. daw po masasabi nyo kay Lisa Marcos na siya daw ang inaano na punot-dulo ng nangyayari sa bayan natin? O yan, siya naman talaga ang isang ugat. Kasi siya yung kamag-anak ng mga dilawan. Pangalawa, ambitious yan eh. Ambition nila yan. Na once na nakabalik sa posisyon, yung asawa o sino man sa kanila, ambition ni Lisa Araneta. Ambition niya talaga yan na pag naging Pangulo si BBM, siya ang magmamando. Kaya nga, ang nangyayari ngayon, gewang-gewang tayo eh. Kasi, ini-interfere ni Lisa Araneta ang decision making ng ating Pangulong BBM. Pero para sa akin, kung ako ang Pangulo, I am the head of the state, hindi ko dapat sundin ang asawa ko. Ang usapin pang pamilya, susundin kita. Pero if usapin ng bayan at mamayan, you're not. Ako yan. Kasi ako ang binoto ng 31 million. Kaya dapat, ang sinusunod ko, ang mga mamamayan. Hindi ko dapat susundin ang asawa ko. Sa usaping pampamilya, okay. Magkakasundo tayo, asawa kita. In family reason. Pero pag bayan at mamayan, hindi kita dapat sundin. Ang susundin ko rito ay ang mga mamamayang Pilipino. Yun yun. Masyado kasi politika eh. Alam nyo, nangyayari ngayon, very politics. Kawawa ang bayan, kawawa ang mamamayan, nagsasakripisyo. Ilalantad mo ang katotohanan, pahihirapan yung naglantad ng katotohanan. Katulad dyan sa kaibigan natin sa usaping droga. Akala natin mapapabuti dahil in-expose. Sino ngayon ang pinahirapan nila? Yung nag-expose. Baliktad. Dapat, kinakalina yun. Uy, ang ganda ng inan mo, in-expose mo. Babaguhin natin ang sistema ng bansa. Aalisin natin yung mga yan. Di ba? Di ba dapat? Pero baliktad na nangyayari ngayon. Ang galing nilang gumawa ng diversionary tactics na wala na ang usapin ng droga. Nawala yung usapin dun sa kaugnayan ng pagkakaugnay ng dating Pangulo doon sa usaping droga. Na-divert na eh. Napunta kay Alice Go, napunta kay Ma'am Sara Bibi Duterte, kani-kanino na. Yung mga kalaban nila sa politika, pinipersonal nila, pinupolitika nila. Kawawa ang bias, ang mamamayan, nagsasakripisyo. Kaya pala hindi na napag-usapan yung nahuling droga doon sa Cancer, Batangas kasi na-divert na. Divert na yun. Biglang nawala yung Biglang issue. nawala, di ba? Kasi nga, dinivert nila, dinala nila kay Alice Go. O ngayon, may lumilitaw pa. Lumilitaw pa ito si Paroino. Ha? Lumitaw. Nagtakbo yan eh. Tumago na yan eh. Pumunta ng ibang bansa yan. Nagtago yan. Ngayon, bumalik. Titistigo. Dapat kay Duterte. Sir, excuse me. Sa Bisaya po. Yes, bro. Ano yung iyo pong opinion na sinabi nga po ni Vic Gimbo na kailangan po nilang proteksyonan or ipagtanggol si Speaker Martin Romualdez kapag ito'y inaatake dahil padre di pamilya daw po nila. Ha? Oo, sinabi niya po yun. Sabi di pamilya nila. O kaya daw po kailangan po nilang ipagtanggol. Ibig mong sabihin, Kimbo, kahit mali na ang pati pamilya, kailangan pagtanggol mo pa rin. Parang mali yata yun. That is against the principle of law. Kasi kapag may kamalian ang ginagawa, bilang mambabatas kayo, bilang kayo mga kinatawan ng gobyerno, dapat itutuwid nyo ang kamalian. Ngayon, dahil padre di pamilya pala, kukonsintihin nyo lang at ipagtatanggol nyo ba? Mali. Hindi dapat gano'n. Hindi kayo tunay na public servant. Hindi talaga kayo para sa mga mamamayang Pilipino. Kayo ay para sa inyong mga political allies. Doon lang, political ally ninyo. Kung sino yung kasapakat ninyo sa politiko, andun ang concern nyo, andun ang pagtatanggol nyo, andun ang puso nyo. Dahil nandun ang pera, nandun ang pondo. Yun ang katotohanan. Kaya sinasabi nyo, sip-sip ka rin, Kimboy. Sip-sip ka. Sabi mo, padre di pamilya, kahit mali na ginagawa. Padre di pamilya,
Dalawang klase yan. Isang masamang padre de pamilya at isang mabuting padre de pamilya. Kung masamang di padre de pamilya yan, dahil tatay mo ha, pero hindi yan biological parents mo. Hindi yan biological father. Sinasabi mo lang yan dahil nagsisip-sip ka, kunyari father mo, pero hindi mo naman father. Asa ng katotohanan doon, sinungaling ka rin eh. Sip-sip ka lang, kasi nga, nasa kanya ang pondo. Para pag binigyan ka naman ng pondo, mapipili ka na naman ng mga Louis Vuitton na bag, Louis Vuitton na sandals. Di ba, ang galing? Walang kukorek, walang magsisita. Kasi nga, padre de pamilya mo. Anak ka niya, di ba? Bibigyan ka niya naman ng pondo kasi anak ka niya. Sinungaling. Timbo, bumaba ka ng Caloocan. Usap tayo. Bag mo lang, 14 million. Akalula yung mga gamit mo. Dati lang na, nung bago-bago mo pa lang, nagtatricycle ka pa. Ngayon may sarili ka ng SUV, tapos ikaw lang mag-isa ang sakay. May mga bar, may mga kumpleto. Kasi, naku, nakakakilabot kayo gumastos. Nakakawa ang bayan sa inyo. Puro kayo buhaya. Ilan-ilan lang matino sa inyo. Hindi nyo ginaya si Congressman Eming Pascual, nag-aabono, binibigay ang isang buwang sahod para sa constituent niya. Yun ang gayahin nyo. Kaya from mayor to congressman, hindi ganong nangampanya yun, pero nanalo, congressman agad. Matatalino mga taga Nueva Ecija, alam nila ang may magagawa sa kanila. Kaya yan, si Congressman Eming Pascual, congratulations. Yan, pag tumakbong senador, number 1 na yan sa balota ko. Tsaka si Congressman Kernel Busita, yan, pangalawa yan. Tsaka yung mga Duterte brothers, number 1 yan, mga yan. Nakalinya sa akin yan. Sila Atty. Vic Rodriguez, yan. Sila Atty. Trixie, yan. Yan, mga number 1 sa akin yung mga yan. Si Atty. Glenn Chong, Atty. Roque, basta yung mga lumalaban ngayon sa katiwalian, aasahan natin yan. Sir, pabor po ba kayo sa parusang bitay pag sakaling ipento? Yes! Pabor na pabor ako dyan. Kasi bakit? Ang pinoproteksyonan ng parusang bitay, alam nyo kung ano pinoproteksyonan yan? Tayong mga mamamayang Pilipino. Kasi, sino gagawa ng kasamaan sa atin kung mayroong parusang bitay? Matatakot sila eh. Pero dapat yung parusang bitay kasama mga politiko. Kasama senador, kasama pangulo, kasama ang congressman. Dapat ganun. Kung may parusang bitay in general, hindi pwedeng tayo lang. Dapat pag nagkasala din sila ng pangungurakot, panglulustay ng pera ng bayan, walang nagawang proyekto sa kanyang mga bayan, ayan, dapat yan, ground for bitay yan, korupsyon. Alam nyo ba sa bansang Japan, pagka nangurap ka, tindi ng parusa dun, tsaka sa Taiwan, sa Korea, bitay, sa China, matindi ang dun, yung mga kurakot na politiko, pinatapon sa basurahan. Dito lang sa atin tayo, Malaya na ng mga tao. oh, Convicted na nga. Kaya mas maganda yung doon. isipin mo, iniimbestigahan nila si Ma'am Pipi Sara. Samantalang sila nga may kidnapping na case. Oh, diba? Oh, convicted na yun. Kidnapping case. O bakit nandun, nag-iimbestiga pa? O, sige nga, nasa ng katarungan dyan? Ang kakapal ng mga kapog nila, nasa kongreso, nag-iimbestiga sa inosente, samantalang sila, binusgahan na ng korte, binatulan na, pero nandun pa, nag-iimbestiga, parang abogada pa. Sus, pusik mo. Si Risa Hontiveros, meron din kaso yan sa PhilHealth. Ang laki ng inanong pondo sa PhilHealth ni Risa Hontiveros. Bakit hindi imbestigahan yan? Kaya nga eh.
Bakit Pa, yung aming maalata mo na pinipersonal lang nila masyado si Ma'am VP Sara Duterte. Si Ma'am VP Sara Duterte, kung may pondo man yan, ginagamit niya para sa tao. Hindi niya kinukurakot. Tignan mo nga, verify mo ang ano nila, property nila. Nakita mo ba nagsuot ng Louis Vuitton yan? Nakita mo ba nag-alas na nagburlolo yan? Wala. Ilang beses daraan yung convoy niyan. Napakasimple ng sasakyan. Kasi hindi kurakot. At saka bakit kasi kurakot sila ng kurakot eh naghihirap ang mamamayang Pilipino. Tama na yung pamumulitika. Gawin nyo na ang mandato nyo, mga politiko, mga congressman, mga senador, Pangulong BBM. Gawin nyo na yung mandato nyo, tama na, tigilan nyo na yung pamumulitika. Kawawa ang bayan at Pilipin ang mamamayan. Ayan na, babagsak na tayo ng ulan. Ulan lang Blessing yan, yan, blessing. sir. Ulan lang yan, sir. Ulan lang yan, tao tayo. Nagkalakasin dyan, mga tili. Nawawala na. Ay, si Maui, oh. Ang Bisaya, masa na. Para may kalat din sa OFW. Yan, maganda yan, maganda. So,